Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the beginning and the end, the Alpha and the Omega, for His great love for us. He is for justice, righteousness, and mercy. Kaya gusto ni Almighty Father ng justice, dahil lahat tayo pantay-pantay sa paningin ni Almighty Father. Lahat tayo gusto ni Almighty Father ibigay sa atin ang ating birthright. Mercy meaning naaawa siya sa atin, kinaawa niya tayo, at dapat tayo ay kaawaan din natin ang kapwa-tao natin. Righteousness, yung mga laws ni Almighty Father, yung mga commands niya, dapat na sundin natin para maging kagaya tayo ng tatay natin, para maging kagaya tayo ni Jesus Christ, na para maging worthy tayo to be His inheritance. Dahil tayo ang treasure ni Almighty Father. Hindi ang ginto, hindi ang silver, hindi ang mga precious gems ang mahalaga kay Almighty Father, kundi tayo. Sa atin umiikot ang pagmamahal ni Almighty Father. Kaya pati si Jesus Christ, ibinigay niya sa atin. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, ginawa niya tayo in His image and likeness. Dahil nirespeto niya tayo. Kaya tayo dapat irespeto rin natin ang tatay natin. We should not be rebellious. Pag nagkakasala tayo, we are being rebellious against our Father. And si Jesus Christ, we must glorify Him. Because if we glorify Jesus Christ, we are also glorifying our Father. Dahil ang tatay natin ang nagpadala kay Jesus Christ. Si Almighty Father ang nagbigay ng power and authority kay Jesus Christ to forgive us from our iniquities, to write our names in Jesus' book of life. At si Jesus Christ, marami siyang miracles na ginawa as a testimony to the people that He is powerful, that He is alive, and that He is the Son of God, the Son of Man, and He lived among the men, the sinners. Nakalagay dito sa John chapter 20, verse 30. And truly, Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book. Maraming mga signs and wonders, miracles na ginawa si Jesus Christ. Hindi lang pa isa-isa. So itong Bible is the proof that our Father is alive, that Jesus Christ is alive. Idugtong natin John chapter 20 verse 32-31. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa nagtitiwala tayo kay Jesus Christ na siya ay the Son of God. There's no denying that Jesus Christ is the Messiah, the Redeemer, the Savior, the Son of God. And He did many miracles. Bakit gumawa si Jesus Christ ng maraming miracles? Dahil magkakaroon ng mga tao, mga naysayers. Alam niyo ba yung mga naysayers? Yung mga hindi naniniwala kay Jesus Christ. Alam ni Almighty Father, alam ni Jesus Christ. And so, He did many miracles. But even so, marami pa rin hindi naniniwala kay Jesus Christ. Marami pa rin sinasambang mga ibang mga santo or mga images or idols ang mga tao na hindi naman nakakagawa ng miracles. Nakagawa ba ng miracles yung mga idols ninyo? Yung mga sinasamba ninyo, nakagawa ba ng miracles yun?
Nasa Bible ba yung ginawa nilang miracle? Si Paul, si Peter, nakagawa sila ng miracle because they used the name of Jesus Christ. So, yung name ni Jesus Christ ang gagamitin natin. Pag hindi ginamit sila name ni Jesus Christ, galing yun sa evil one. Alam niyo naman yung evil one, di ba? Yung naiinggit sa tao. Sino yung naiinggit sa tao? Si Lucifer. And all his fallen angels, all his cohorts. So last time, we read Amos chapter 5. So sa Amos chapter 5, it's like the book of Revelation, it's like the book of Jeremiah, it's like the book of Isaiah. Yung nakasulat dito sa Amos. Ganito na sa verse 2, no? Ng chapter 5 of Amos. I-recap natin. The Virgin of Israel has fallen. Sino yung Virgin of Israel? It's Babylon. So, pag Virgin of Israel has fallen, it means it's hindi na siya virgin, kundi nagkasala na siya. Kaya, she will rise no more. She lies forsaken on her land. There is no one to raise her up. So, kung babasahin natin yung Jeremiah, chapter 51, verse 62, no? Doon nakalagay, bine-verify, ha? Bine-verify dito sa Jeremiah, itong the Virgin of Israel has fallen. (51:62). Kung gusto niyo, no, panoorin niyo yung Book of Jeremiah. May in-upload tayo. Book of Jeremiah. Pero, just para makita lang ninyo, no, kapareho ng sinabi ni Amos. Then you shall say, O Lord, you have spoken against this place to cut it off, so that none shall remain in it, neither man nor beast, but it shall be desolate forever. Now it shall be, when you have finished reading this book, that you shall tie a stone to it and throw it out into the Euphrates. Then you shall say, Thus Babylon shall sink and not rise from the catastrophe that I will bring upon her, and they shall be weary. Thus far are the words of Jeremiah na ibinigay ni Almighty Father kay Jeremiah. So, itong the Virgin of Israel has fallen. She will rise no more. She lies forsaken on her land. There's no one to raise her up. Binanggit, di ba? Sa Book of Jeremiah, na hindi na siya makakaahon. Babylon shall sink and not rise from the catastrophe. At nabe-verify din ito sa Book of Revelation chapter 18. Kung familiar kayo sa Book of Revelation chapter 18, nandyan din yan, in-upload natin. Marami tayong mga books na nabasa na, mga prophetic books. (14) 18. Umpisa natin sa verse 11 ng Revelation chapter 18. Up to Revelation chapter 18 verses 11 up to 18. And the merchants of the earth will weep and mourn over her, for no one buys her merchandise anymore. Merchandise of gold and silver, precious stones and pearls, fine linen and purple, silk and scarlet, every kind of citron wood, every kind of object of ivory, every kind of object of most precious wood, bronze, iron, and marble, and cinnamon and incense, fragrant oil and frankincense, wine and oil, fine flour and wheat,
cattle and sheep, horses and chariots, and bodies and souls of men. The fruit that your soul longed for has gone from you, and all the things which are rich and splendid have gone from you, and you shall find them no more at all. The merchants of these things, who became rich by her, will stand at a distance for fear of her torment, weeping and wailing, and saying, Alas, alas, that great city that was clothed in fine linen, purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls. For in 1 hour such great riches came to nothing. Every shipmaster, all who travel by ship, sailors, and as many as trade on the sea, stood at a distance and cried out when they saw the smoke of her burning, saying, What is like this great city? So pag sinasabing she, ito ay city, nation, or lugar, or group of people. At ilan ang tao na matitira after the great harvest? 1/10. Na binabanggit din sa Isaiah chapter 6 verse 13. So yung great harvest, madami ang ma-harvest. Sabay-sabay. The followers of the Almighty Father and the unbelievers. Ang pagkakaiba nga lang, yung unbelievers, saan sila mapupunta? Sa lake of fire. And then the believers, dun sila sa barn, sa bahay ni Almighty Father. Kaya sabi ni Almighty Father, seek me and hanapin niyo ako nang mabuhay kayo. Dahil pag nahanap natin ang tatay natin, lahat na ng mga riches, ia-add na sa atin, gaya ng sinabi ni Jesus Christ. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya mabubuhay tayo. Pag nakita natin ang tatay natin, nahanap natin, dahil maliliwanagan tayo, bibigyan niya tayo ng knowledge and wisdom. Kaya dito sa mundong to, sa verse 5, wala tayong makukuha ditong guarantee. Hindi tayo sure sa mundo na to. Kaya nga sabi dito, do not seek Bethel, nor enter Gilgal, nor pass over to Beersheba. At hindi tayo dapat dito mag-store up ng treasure sa mundo, dahil lahat ng mga treasures dito sa mundo ay nasisira, nananakaw, nasusunog, nabubulok. Ang importante, hanapin si Almighty Father. Si Almighty Father, siya ang ating kalakasan ng strength. Tsaka, uphold justice, righteousness, and mercy. Dahil yung tatay natin, siya ang gumawa ng Pleiades and Orion. Pleiades, ito yung cluster of stars or 7 stars. At yung Orion na ilaw. Si Almighty Father ang gumawa. Pag sinasabing Pleiades, kasama rito ang sun and moon. Yung Orion, yung ilaw yon. Si Almighty Father ang gumawa. Kaya ni Almighty Father tanggalin lahat ng mga bagay na ine-enjoy ng mga tao ngayon. Dahil ang tatay natin ay powerful. At pag nagalit siya, giba ang mundo. Ibig sabihin ng giba, sisirain niya, pero itong mundo ay marirebuild dahil ibababa ni Almighty Father ang New Jerusalem. So, hindi totally ma-disintegrate itong mundo. Na gaya ng mga tao na sasabi na mapupunta sa black hole ang mundo na to. Hindi totoo yun. At sino nagsabi may black hole? Wala nakalagay sa Bible na black hole. Invento ng mga tao. Para magkaroon ng takot ang mga tao, maging gahaman, mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo. So, hindi yun galing kay Almighty Father. Kaya tayo dito sa mundo, dapat maging strong ang house natin. Ano yung house natin? Dapat yung foundation natin matibay. Sino yung foundation na yun? Si Jesus Christ.
Kasi kung yung bahay lang na ginagawa natin dito, yung kayamanan dito sa mundo, yun lang ang tayo nakadepende, masisira yun. At yung mga tao na nagpapayaman sa mundo, trabaho ng trabaho, no? Payaman ng payaman, bilyon-bilyon na ang pera sa bangko, hindi nila yun ma-enjoy. Kahit yung mga magagandang bahay na pinagawa nila, hindi nila ma-enjoy yun. Kahit gaano pa kalaking bahay, hindi ma-enjoy. Ang daming mga bahay, no, na minsan nakalulungkot ako dahil may mga bahay ang gaganda kung paano ginawa, and then after some time, lumipas ang panahon, na ibebenta yung bahay na yun dahil wala na yung may-ari, nag-iiba ang panahon. Kaya nga sabi ni Almighty Father dito, though you have built houses of hewn stone, yet you shall not dwell in them. Kaya wag natin panghawakan yung mga bagay na or kayamanan dito sa mundo, mga properties. Kahit gaano pa kaganda yung sasakyan mo, mabubulok din yan, kalawangin, masisira. Kaya hindi tayo dapat dito mag-store ng treasures sa mundo. Dahil yung mga in-store nating treasures dito sa mundo, hindi talaga treasures, mga basura. Dahil ang treasure kay Almighty Father ay tayo. At dapat we should also uphold righteousness. Ang pagsunod kay Almighty Father. Kainisan natin ang kasamaan at mahalin natin ang kabutihan. So, kinakausap tayo ni Almighty Father. Hindi lang mayaman ang kinakausap ni Almighty Father, mayaman sa earthly possessions, kundi yung mga tao na wala ring mga earthly possessions or material gains. Dahil lahat gumagawa ng kasalanan, lahat nagnanakaw, lahat nanlalamang ng tao, lahat gumagawa ng transgressions. Wala tayong magiging protection dito sa mundo. Sino ang protection natin? Pag magtitiwala tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ, sila ang protection natin. Sila ang strength natin. Sila ang ang magsusupport sa atin. Dahil yung mga bagay dito sa mundo na akala mo na mapagkakatiwalaan mo, hindi pala. Yung akala mong susuporta sa'yo, hindi pala. Dahil limited lang ang kaya ng tao. Limited lang ang mga bagay dito sa mundo. Sino ang unlimited? Si Almighty Father. Si Jesus Christ. At ayaw yung Almighty Father mga feast days. Ayaw niya namang sacred assemblies. Hindi siya natutuwa. Pag nag-celebrate ang mga tao ng ano mang gustong celebrate ng mga piyesta ang mga tao, hindi natutuwa si Almighty Father. Sino lang ang natutuwa sa mga piyesta ninyo? Kayo lang natutuwa sa mga piyesta ninyo. Si Almighty Father hindi siya natutuwa. Kasi mas gusto ni Almighty Father, kahit wag nang gawin or i-commemorate ang mga feast days, basta ang gawin lang ng tao, obedience to the Almighty Father. Dahil pag mahal natin si Almighty Father, susundin natin siya, at from there, lahat na ng mga bagay na gagawin natin, magiging tama na, or magiging righteous sa paningin ni Almighty Father.
Hindi natutuwa si Almighty Father sa burnt offerings, grain offerings, kung ano-ano mang offerings, or mga tithes. So yung tithes, hindi naman talaga mapupunta kay Almighty Father yun, kundi sa mga Levites. Ngayon, kung hindi ka Levites, hindi ka pwedeng humingi ng tithes, dahil hindi ka naman Levites eh. Ngayon, yung offerings, hindi naman na si Almighty Father ang gumagamit nun, kundi yung mga tao sa congregation ninyo. Doon kinukuha dapat ang mga sweldo ng mga workers. A worker is worthy of his wage. Yun ang pwede sa mga workers. Kaya wag sasabihin ng mga workers na hindi sila sumisweldo. Kasi nungalingan yan. Alam natin na ay ni Almighty Father ng kasinungalingan, pero ayaw aminin ng mga tao na sumisweldo sila sa kanilang mga congregation. Kaya sabi ni Almighty Father, let justice run down like water. Padaluyin ng madami. Righteousness like a mighty stream. Justice, righteousness, and mercy. Kasi, nung nasa wilderness ang mga Israelites, hindi naman sila nag-offer kay Almighty Father or nagbigay ng sacrifice. 40 years yon. Pero mahal sila ni Almighty Father. Tanggap sila ni Almighty Father at binibless sila ni Almighty Father kahit hindi sila magbigay ng sacrifices and offerings. Ano lang ang gagawin ng mga tao? Obedience to the Almighty Father. Mahalin si Almighty Father. Dahil pag mahal natin si Almighty Father, ulit ko, dire-diretso na lahat ng mga gagawin natin ay righteous sa paningin ni Almighty Father. Pati na rin sa mga kapwa-tao natin. Pero anong ginawa ng mga tao? Dito sa verse 26, sumamba sa mga deity. Pagan deity. Paganism. Pag sasabing paganism, maraming sinasamba. Isa lang dapat na sasambahin natin si Almighty Father. If we glorify our Almighty Father, we are also glorifying Jesus Christ. Sino sinasamba dito? Si Sikuth, no? Tabernacle yun ni Moloch. Si Sikuth, or si Chun, another name of Saturn. Sikut or Sakut, also known as Kaiwani, no? Kaya nga ang mga tao ay dadalhin sa Damascus. Beyond salvation. Okay? Pag matigas ang ulo. Talaga lang matigas ang ulo ng mga tao. So, tiyo tayo sa Amos chapter 6. Woe to you who are at ease in Zion and trust in Mount Samaria. Nakakaawa ka, sabi ni Almighty Father. Dahil nasa iyong high horse ka, nasa pinnacle ka ng mundo, you trust in Mount Samaria. Mount Samaria means mountain, or you trust in your own strength. Notable persons in the chief nation to whom the house of Israel comes. Pati na rin sa mga notable persons, doon kayo nagtitiwala. Nagtitiwala kayo sa lugar ninyo kung nasaan kayo. Nagtitiwala kayo sa kalakasan ninyo. Nagtitiwala kayo sa mga sikat na tao, mga powerful, and the so-called knowledgeable people. Doon kayo lumalapit, sabi ni Almighty Father. Go over to Calne and see. Calne means center of the world, or beautifying everything and see. And from there, go to Hamath the Great. Hamath means fortification or citadel. Then go down to Gath of the Philistines. Are you better than these kingdoms? Or is this territory greater than your territory?
Magpunta kayo sa magagandang lugar. At dun sa magagandang lugar, tignan ninyo. Ngayon, pumunta naman kayo sa mga fortified city or citadel. At magpunta naman kayo sa mga lugar ng mga tao na uninformed. Invaders, intruders, unknowledgeable people. Sabi dito sa verse 2. Are you better than these kingdoms? Or is their territory greater than your territory? Woe to you who put far off the day of doom, who caused the seat of violence to come near. Nakakaawa kayo. Kasi pinagtatagal ninyo or nineglect ninyo or nagpo-procrastinate kayo. Hindi ninyo pinapansin yung warnings of the Almighty Father who caused the seat of violence to come near, disregarding the impending coming of the Messiah, the second coming of the Messiah. Hindi ninyo binibigyan ng pagpapahalaga. Who lie on beds of ivory, stretch out on your couches, eat lambs from the flock and calves from the midst of the stall. Ibig sabihin nito, who live comfortably without realizing that the Lord God sees all the things that we do. Papetiks-petiks lang. Itong verse 4, who lie on beds of ivory, stretch out on your couches, eat lambs from the flock and calves from the midst of the stall. Hindi nyo pinapansin ang warning, kundi papetiks-petiks lang. Hindi kayo natatakot. Nagpo-procrastinate pa kayo na lumapit kay Almighty Father. Hindi natin alam na time is of the essence. Umaandar ang oras. Verse 5, who sing idly to the sound of stringed instruments and invent for themselves musical instruments like David, living like kings and princes and queens, no? Kings and queens, living like royalty. You are enjoying your time here on earth, partying and partaking in debauchery. Verse 6, who drink wine from bowls and anoint yourselves with the best ointments, but are not grieved for the affliction of Joseph. Nag-enjoy kayo, thinking nothing about the things of this world, and not realizing of the affliction or the sufferings of the people, not helping those who are in need, but being selfish and greedy of your time and money and resources. Verse 6. Verse 7. Therefore, they shall now go captive as the first of the captives, and those who recline at banquets shall be removed. Ngayon, anong mangyayari? The people who are not thankful of the holy God, those who are arrogant, prideful, they will be removed from their places. They will become prisoners in Hades. And including those who tolerate and enable people who do abominations and wickedness. Verse 8, the Lord God has sworn by himself, the Lord God of hosts says, I abhor the pride of Jacob and hate his palaces. Therefore, I'll deliver up the city and all that is in it. The Almighty Father, He promised to Himself. Galit siya sa mga prideful people. Galit siya sa mga ayaw tumulong sa kapwa-tao. Galit siya sa mga nanggagamit. Nagmamanipula, nang-aabuso ng kapwa-tao. Malaki ang patubo. Hindi nagpapatawad.
Therefore, I'll deliver up the city and all that is in it. So the Lord God will trample and destroy the things that causes the people to sin. Verse 9. Then it shall come to pass that if 10 men remain in one house, they shall die. Darating ang panahon na kung may 10 lalaki ang nasa isang bahay, mamamatay sila. Pag sinasabing 10 lalaki ang nasa bahay, strength, no? 10 men. Kahit na matapang, malakas pa ang nasa isang bahay, walang mangyayari sa kanila pag si Almighty Father, when He unleash His wrath on the prideful people. Verse 10. And when a relative of the dead, with one who will burn the bodies, picks up the bodies to take them out of the house, he will say to one inside the house, Are you there any more with you? Then someone will say, None. And he will say, Hold your tongue, for we dare not mention the name of the Lord. Kinatatakutan ng pangalan ni Almighty Father. Darating ang oras kakatakutan ng pangalan ni Almighty Father. Sa ngayon, hindi takot ang mga tao sa pangalan ni Almighty Father. Hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Pero darating ang panahon, katatakutan pangalan ni Almighty Father. Kahit na very loving si Almighty Father. Pero dahil sa wickedness of the people, continuing doing transgressions, yung galit ni Almighty Father, itatapon niya sa mundo. At katatakutan ng name niya ng mga tao. Verse 11. For behold, the Lord gives a command. He will break the great house into bits, and the little house into pieces. Dudurugin ni Almighty Father. Hindi lang to literal na great house, kundi yung ugali ng tao. Dudurugin ni Almighty Father. Lahat. Kayabangan ng mga tao, dudurugin ni Almighty Father. Verse 12. Do horses run on rocks? Thus one plow there with oxen. Sa isang bato ba, tumatakbo ba ang kabayo doon? Or pwede ba ron magtanim ang isang oxen? Or magplow ng land sa bato? Hindi, di ba? Bakit? Kasi yung kabayo, pag tumakbo siya sa rock, pwede siyang tumakbo. Pero malaki ang tendency na siya ay masusugatan, yung kabayo. Ngayon, yung isang oxen, kung magpa-plow siya ng lupa sa bato, pwede, kaso nga lang, hindi maganda yung kanyang pagpa-plow, no? Bakit? Kasi magiging very tragic dun sa horse, pati na rin sa oxen. Yet you have turned justice into gall. Pero anong ginawa ninyo? Yung justice, naging napakapait. And the fruit of righteousness into wormwood, bitterness. Yung justice with gall, yung gall nakaka-dissolve yun sa sobrang pait, no? Ano ang nangyari sa justice? Nawala ang justice, na-dissolve. Yung fruit of righteousness, ano nangyari? Iniiwasan ng mga tao dahil sa sobrang pait. Dahil yung mga tao, mas gusto nilang gumawa ng kasamaan. Kaya yung fruit of righteousness, naging mapait. Iniiwasan ng mga tao, gumawa ng tama. Mas gusto nilang gumawa ng kasamaan. Verse 13. You who rejoice over Debar, who say, Have we not taken Karnaim for ourselves by our own strength?
Lo-debar means no pasture, unprofitable, or no treasure. Walang nakukuhang pananim. You who rejoice over Lo-debar. Kayo na nagre-rejoice sa mga bagay dito sa mundo na to na hindi naman talaga totoong kayamanan na nakukuha nyo dito sa mundong ito. Anong masasabi ninyo? Have we not taken Karnaim for ourselves by our own strength? Di ba nakuha namin ng Karnaim? Gamit ang aming sariling kalakasan. Ano yung Karnaim? 2 horns or 2 peaks. It's a symbol of strength. Yung horn, yung Karnaim, no? Di ba kami, malakas kami, sabi ng mga tao. Malakas nga ang mga tao, pero anong ginagawa ng mga tao? Sineselebrate ang mga walang kakwenta-kwentang bagay. Nag-iipon ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Verse 14, but behold, I will raise up a nation against you, O house of Israel, says the Lord God of hosts, and they will afflict you from the entrance of Hamath to the valley of Rabbah. Ano yung behold, I will raise up a nation? Jeremiah chapter 50, verse 3. For out of the north a nation comes up against her, which shall make her land desolate, and no one shall dwell therein. They shall move, they shall depart, but man, both man and beast. Galing sa north, for out of the north a nation comes up against her. Yun yung nation rise up ni Almighty Father. Nation, yun ni Almighty Father. Establish ni Almighty Father ang nation. The kingdom that will never end. But behold, I'll raise up a nation against you, O house of Israel, says the Lord God of hosts, and they will afflict you from the entrance of Hamath to the valley of Rabbah. Ano yung Hamath? Hamath means citadel or fortification. To the valley of Rabbah. Rabbah means wilderness. Anong mangyayari sa mga tao? Pag na-erase up ang nation, the kingdom of the Almighty Father that will never end, yun yung New Jerusalem. Anong mangyayari? And they will afflict you from the entrance of Hamath. Magkakaroon kayo ng kahirapan hanggang sa Valley of the Wilderness. Saan ba yung Valley of the Wilderness or Valley of Araba na sinasabi ni Almighty Father? Pag sinasabing wilderness, desolation or desert. Saan ang desert na wala ng hope in a future? Yung Sheol yun yung Hades. Laging binabanggit ni Almighty Father. Yung desolation, wilderness. Laging binabanggit ni Almighty Father. Dahil sinasabi ni Almighty Father, purong ang kapupuntahan ng mga taong disobedient ay desolation, wilderness, with no future and a hope, and that is Sheol or Hades. Mahal tayo ng Almighty Father, kaya tayo pinagsasabihan, pinaalalahanan niya tayo. Bumalik na tayo sa Kanya. It's a warning for us. Huwag na tayong magpaka-procrastinate. Lumapit tayo kay Jesus Christ. Dahil siya ang ating mediator to our Father. At sabihin natin kay Jesus Christ, na isulat ang ating name sa Book of Life at nagpapakumbaba tayo. Nang sa ganon, i-introduce tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father at makikilala natin yung tatay natin. Magpapakumbaba ang gusto ni Almighty Father. Gaya ng ginawa ni Jesus Christ. Mapagkumbaba si Jesus Christ. He's humble. Kaya never ni Jesus Christ tinawag na sarili niya na God. At si Jesus, pag binabanggit niya yung sarili niya,
Ang sinasabi lang niya, it's the Son of Man. No? The Son of Man, the Son of God. Ganun lang ang binabanggit niya. Tapos sa Book of Revelation, anong name niya? Faithful and True. Bakit walang name? Dahil ang gusto ni Jesus Christ na may taas na name. Pangalan ni Almighty Father, Yahweh. Kaya, hindi si Jesus, yung Jesus lang, yung pinanganak siya rito sa mundo, ibinigay sa kanyang name, Jesus. Para lang mapagkilanlan siya ng mga tao. Pero pag binabanggit siya dito sa Bible, iba-iba ang name ni Jesus Christ, the Lamb of God, Emmanuel, the Messiah, the Savior, the Redeemer. At sa Book of Revelation, faithful and true. Tapos pag si Jesus Christ, binabanggit yung sarili niya sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ano sabi niya? The Son of Man. Di ba ganun ang sinasabi ni Jesus Christ? Kasi ang itinataas niyang pangalan si Almighty Father. Binabaliwala niya ang sarili niya dahil ang gusto ni Jesus Christ, ang mapapurihan si Almighty Father. So kaya ginagawa ni Jesus Christ lahat ng mga bagay is to glorify the name of the Almighty Father. Kaya mahal na mahal ni Almighty Father si Jesus Christ. And so si Jesus Christ ang gagayahin natin. Yung name natin hindi importante. Ang importante yung name ng tatay natin. Dahil tayo, makasalanan tayo. Dati ang oras, makakalimutan din tayo ng mga tao. Pero yung pangalan ni Jesus Christ, the Almighty Father, hindi makakalimutan yun. Kahit gaano pa kadaming generation ang dumaan, pangalan ni Almighty Father. At pag inaalala natin si Almighty Father, ino-glorify natin si Almighty Father, ino-glorify din natin si Jesus Christ. Itinaas ni Almighty Father ang pangalan ni Jesus Christ. So si Jesus Christ ang gagayahin natin. Kaya ipinadala ni Almighty Father para ipakita na sa atin, ito si Jesus Christ, ito yung anak ko, ito yung mahal na mahal kong anak, tingnan nyo siya, gayahin niyo siya, ganito siya. Kaya ibinigay sa atin si Jesus Christ. Simula pa ng buhay ni Jesus Christ dito sa mundo, puro sufferings and pain ang naramdaman ni Jesus Christ. Kaya hindi tayo pwede makapagpayabang. Dahil si Jesus Christ nagpakumbaba ng pagkababa para sa atin, para maabot natin siya. Kaya si Jesus Christ ang gagayahin natin. Thank you, and God loves us all so much.